Hi guys, Pastor Jomel here. I pray that this sermon will encourage you and deepen your faith. Kung na-bless po kayo sa message na ito, please like and share and tag someone and let's spread the word about the goodness and love of our God. Mabuhay po. Can you open the lights? Gusto ko makita ko yung mga mukha nila eh. Kasi we're actually landing our series entitled Walk With Me. Usually kasi alam niyo no, pag naglaland tayo ng mga series, parang medyo soft yung series ender natin. Pero this time, sabihin mo sa katabi mo, kumapit ka. Because this message is very, very strong. Okay? Unahan ko po kayo. Itong message po natin ay hindi po ito pinaparinggan ang bawat isa. Because this message is very, very timely in our era today. And this topic is one of the most unpreached topics in our generation today kasi natatakot silang i-preach. Yeah, because we're talking about here walking in purity. Walking in purity. Sabi mo nga sa katabi, walk in purity. Alam niyo, while I was preparing for this message, I really pray hard sa Panginoon natin. Lord, use me to deliver this nang kami ay maunawaan namin kung anong ibig sabihin ng purity. You know, the real blessing is knowing the truth. The real blessing is knowing the truth and doing the truth. Kaya, itong message po na to is not to condemn you, not to harm you, but to prosper you with truth. Amen? So, sabi mo sa katabi mo, kapit ka. Sabay-sabay tayong lalago. Ang tanong kasi dito, bakit ang mga tao natatakot i-preach ang purity? Like me, I'm afraid to preach this dahil ang idea ko, kapag preach ko itong purity, hindi ko deserve. Kasi I wasn't pure. Now, ang tanong dito, who's going to preach this? And by the way, who is pure though? Is everyone pure here? Ang tanong kasi dito, it's not, I wasn't pure, kundi ang tanong dito, pinupurso mo ba at gusto mo bang ipurso ang purity? At kung gusto mong ipurso ang purity, hindi mo kailangan maging perfecto para ipurso yung purity. Kaya nga, pinupurso natin because you're not pure. So I'm going to preach this, walang halong filter. Ganyan ang society na binigay sa atin. Marami mga filters. TikTok. Di ba? Pag nagpicture, grabe, ang ganda. Pero pag gumalaw, nag-iiba yung mukha. Because full of filter. And this time, I want to speak the truth. Nothing but the truth. Because we know truth sets us free. Amen? And when we receive the truth, pinapanalangin ko kanina wala was running or rehearsing this. Lord, gamitin niyo po ako at sanang bawat puso ng mga makikinig ay maging bukas. At hindi maramdaman na this is condemnation. Amen? Bow your heads, let's pray. Father, we thank you for this time. Salamat po, Panginoon, dahil gagamitin niyo po ako to preach this gospel, to preach the doctrine of purity. Salamat, Panginoon, nandito kaming lahat and we believe this is not an accident, this is a divine appointment. Dinala niyo po kami dito, hindi lang po for improvement at for healing, but Lord, for faithfulness. Because we believe in the process of sanctification as we go by as a Christian, Panginoon, kami po ay lalago every day. In Jesus' name we pray. Amen and amen, amen. Huwag kayo masyado seryoso. Enjoy lang natin. Pwede nating naset yung mood na, Allah! Pwede tayong matuto at pwede tayong lumago ng hindi masyadong pilit. We can enjoy correcting our hearts and improving kasi naniniwala ako ang bunga ng Holy Spirit is my joy. Amen? Ang bunga ng Holy Spirit ay may katotohanan. He reveals the truth. He guides us into all truth. But there's always
joy. I have here 6 things about purity para mas maunawaan po natin kung anong ibig sabihin ng purity. Number 1, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, is this: purity means walang halo. Tinagalog ko lang, no? Purity means walang halo. Alam niyo po, we live in a world where haluan is normal. Mixed motives, mixed beliefs, mixed values, mixed affections. That somehow, pwede ako mag-church dito sa Bethany, I believe in Jesus, but still, naniniwala pa rin ako sa horoscope. Mixed. Pwede ako mag-serve dito, pero mamaya, gagamit pa rin ako ng anting-anting para sa exam namin bukas. Sanay na po tayo sa mga mix. Kaya nga sikat sa Pilipinas ay halo-halo. Mix. Our emotions, sobrang mix. Yung kultura ng Espanyol, ng Amerikano, ng Pilipinas, mix na. That's why sometimes we are so confused. Now, the antidote when you're confused is to know the truth. But purity means set apart. Pag sinabi po nating set apart, dito po nang galing yung salitang holiness. Pag sinabi po nating holiness, this is internal, not external. Pag sinabi nating holiness, hindi yung kung paano ka tumawa. Pag tumawa ka, dahan-dahan, ay holy yan. Grabe ang holy niya, no? Pero nilalait ka na niya at the back of his mind. It's not holiness. Ang holiness ay wala sa damit. Na kapag nagpalda, di ba, may mga ganyang mga religion eh. Grabe, bawal kami makakita ng skin. Kaya pag naglakad ka sa koridor, namamap mo yung buong hallway. Ano yun? Kahit magsuswimming ka, nakapalda? That's not holiness. Holiness is internal. It's in the heart. Ang identity ng holiness ay nakabase kay Kristo, wala sa panlabas. So, pag sinabi natin purity, it's walang halo, you are set apart, you are uncommon. Dito sa mga parting ito, for example, itong bulaklak na ito, malalaman natin kung sining dilaw at saka yung puti. Ngayon, ang ibig sabihin ng set apart or holiness, si Lord, sinet apart niya yung mga puti doon sa dilaw. That's what we call church. Church ay inalis from the darkness para tayo maging holy at hindi maging common. Kasi yung mga common, yun yung mga cheap. Yung mga common, yun yung mga mabababang value. But you were set apart for because we have to be holy because God is holy. The Bible said in 1 Peter. So you were set apart. Ibig sabihin po ng holiness at purity is walang halo. Pure. And when we talk about purity, i-connect ko to sa parte ng freedom. Ang definition ng freedom ngayon, especially ng era natin ngayon, is this. Tandaan niyo po to. Tingnan niyo to. Freedom is this daw. I can do whatever I want, whenever I want, with whoever I want, and no one can tell me I'm wrong because I have freedom. That's not freedom, I tell you. I want to give you a clear illustration. For example, ikaw ito. Example lang. Saan niyo ba nakuha to, Ate Tetel? Ano ba to? Hippopotamus? Okay. Ito ang tunay na freedom. Ito ang tunay na holiness. Okay? Okay. I have here pride. I have here gambling, scatter, casino, sabong, loto, weteng.
Huwag na natin gawing cute ang mga kasalanan. Sexual immorality. Grace. Okay, mamaya yan. Mamaya kita i-expose. Ikaw ito. Dahil binili ka ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo, you were bought at a price. You were set apart. You're living in purity. Ngayon, nakakalungkot kasi ang definition natin ng freedom ay yung gagawin kong lahat kasi walang nagbabawal sa akin. Now, here's the thing. Okay, sige, dahil may freedom ako, gagawin ko lahat. Magkakaroon ako ng pride. Magsaserve ako dito sa church, pero may hugot ako sa pastor. Sisirain ko sila. Yung mga leaders dyan, sisirain ko. Pride. At, pupunta ka ulit sa purity. Uy, medyo nadungisan ah. Hindi, gagawin ko lahat ng freedom kasi is, kahit anong gawin ko, punta ako sa scatter, kasi uso naman yon. Tapos imimix mo sa purity mo. At immorality, okay ito. Kasi gusto naman ng Panginoon, maging masaya ako, basta nakabase sa feelings ko eh. Punta ulit dito. So for sure, dahil nahaluan ka na, namimix-mix ka na, kung ano-ano, dahil pinagmimix-mix mo yung purity, pride, gambling, immorality, pure ka pa ba? That's not freedom. Ganito ang freedom. Freedom is like this. Nakasawsaw ka dito, and you are free from contamination. That is freedom. Kasi wala kang iniisip na makakasakit sa'yo. Pero dahil you are soaked with these immoralities, ang weird nga eh. Sinasabi natin na may freedom tayo, pero enslaved ka ng lustful thoughts, ng pornography, you have no freedom. Nakakulong ka sa pornography. Nakakulong ka sa premarital sex. Nakakulong ka sa casino, hindi ka makaalis, ang dami mong utang. And that's what you call freedom? I don't think so. Freedom is you are living in purity and you are not contaminated with the world. That is freedom. Kasi pinalaya ka ng Panginoon, binili ka ng Panginoon para magkaroon ng kalayaan, purity and holiness. You are set apart. And by the way, sexual purity is not repression and control or manipulation. It's liberation from slavery to lust, to live in love. Sabi po sa James 1:6-8, but let him ask in faith with no doubting, for the one who doubts is like a wave or the sea that is driven and tossed by the wind. For that person must not suppose that we will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Look at that. Ang tunay na pure, hindi double-minded. Hindi divided ang loyalty. Ang tunay na pure ay hindi half God and half world. Tekba lang yun. True purity is your unmixed. Sino dito mamaya bibili ng kapiteo, caramel macchiato, tapos hahaluan niya ng Gatorade? Ano, sarap dito. Ano, kukurugkog yung tiyan mo. Mamaya-maya kailangan mo na ng loperamide. Why? Because mixed. Psalm 86:11, teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness. Sabi ni David, give me an undivided heart, that I may fear your name. Ibig sabihin nito, restricted for the Lord only. I am married, and my heart belongs to Aktikina alone. Nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, we have a covenant sa Panginoon.
Tingin ninyo, may covenant, tinanggap na daw si Jesus Christ, pero saan-saan pumupuntang mundo? Now, Ate Kina, I want to ask you, kasal na tayo, mahal mo ako? Mahal din kita. Nagmamahalan tayo. Pero malaman niya sa akin na meron akong kachat na iba. Sasaktan ka ba? Baka sampalin mo pa ako. That's what we call purity. That we have to be loyal sa ating Panginoon. Sabi dito, undivided heart. Lord, my heart is restricted to you alone. Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they will see God. Yung binanggit po dito na the pure is kataros in Greek, meaning clean, unmixed, purified. Imagine this, itong eyeglasses ko. Budburan mo ito or sabuyan mo ito, or sprayan mo ito ng pinta. Makikita ko pa ba kayo? I cannot see you. Ganon din sa atin. The purer, the more na mas nakikita natin ng Panginoon. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Not just sexually, but pure spiritually. Spiritually sincere. Remember this. Purity is not about being perfect. It's about being unmixed. Ate Carla, pag nagpapagas tayo, pipiliin natin yung mga talagang pure ang gasolina. Kasi kapag yung gasolina mo may halong tubig, hindi na aandar rin sa sasakyan mo. The reason sometimes we're not effective because we are mixed with worldly things. Nandiyan pa kayo? Closing prayer na. Number 2, purity is more about who you worship than what you avoid. Alam niyo po, pag sinabi natin purity, ang tanong natin dito, o hindi to tungkol sa, bawal yan, huwag mong gagawin yan. Kundi ang tanong, sino ang sinasamba mo? Marami dito, hindi sila nanonood ng porn. They're not having premarital sex. Pero ang tanong, nasa kanila ba talaga si Jesus? And that's impurity. Kasi kahit gano'n ka kabait, kahit gano'n kaganda yung ginagawa kung wala si Jesus sa buhay mo, you're impure. You need Jesus in your heart and in your life so that you will be called holy. Psalm 24:3-4, you may ascend the mountain to the Lord, the one who has clean hands, look at this, and a pure heart. Pag sinabi po natin clean hands, outward behavior. Clean hands, it talks about outward, our behavior. Pero sinabi dito, a pure heart, it talks about integrity and inward. Alam niyo po, nakakalungkot. I want to give you a data. Sabi po sa Barna Group, only 4% of Gen Z in our era today, 4% have a biblical worldview. Kaya minsan kung ano yung napapanood sa TikTok, sa totoo lang, akala nila yun totoo. Sabi doon sa article na binabasa ko, ang morality sa kanila ay very subjective. Kapag natatamaan yung kanilang ego, natatamaan yung kanilang feelings, that's not morality. Kaya pag may napanood sila sa TikTok, dapat ganito, sweet, kahit bigayan ng ganito. Paiksian ng shorts. Yung shorts na parang belt. And sometimes, nakakalungkot, 4%. Kaya pag tinuruan mo, bro, this is the truth. Ayoko na mag-church dyan. Kinukondemn nila ako. Ayoko na yung pastor dyan. Ang sakit magsalita. Man, truth hurts. But truth heals. You don't want to hear the truth? You'll never be healed. Ang dami kong napakinggan na masasakit, na katotohanan sa mga magulang ko.
And I really appreciate that. Jomen! Yes. But the compassion and grace was there. We're telling the truth, not because we don't like you. Alam nyo, gusto nyong sabihin na wala akong pakalam sa inyo, I will not speak this. Hayaan mo ma-addict sa scatter yan, hayaan mo. May kasabihan kami, nung addict ako sa casino before. Gusto mo makabawi sa kaaway mo? Dalhin mo sa casino. Kasi walang nananalo sa casino. Introduce wing scatter. Spin it to win it. Sa pula, sa puti. Tanggalang mali. But because I care for this generation, I care for this church, I have to speak the truth. Kahit magalit kayo sa akin. Kahit magalit kayo sa akin. Basta mahalaga narinig yung truth. And when you go to my office, I will hug you. I will pray for you. Dahil hindi nagtatapos ang buhay sa katotohanan, may grasya. Libre kitang kape mamaya if you're struggling. If you are in debt at galing kayo sa casino at lubog kayo dahil sa scatter at casino, go to my office. I will hug you. Of course, pag yung lalaki, okay? Pag babae, siya ikaw na mag-hug, okay? But I have to tell the truth. Because I know truth not just make me better, but I will live pure, long-lasting purity. Purity is not just behavior. It's heart devotion. Ito po ang tanong ko, mabait ka daw. Minsan kasi ang very subjective ang pagiging mabait. Mabait daw kapag hindi kumikibo. Pero nangongompromise. Ginagamit pa yung bahay ninyo para sa tagayan. Hindi mabait yun. Ano sabi ni Mayor Vico? Hindi sapat ang mabait. Sapat ang dapat mabuti. Mabait ka daw, but here's the question, are you really worshiping the Lord? Tanungin mo ang sarili mo ngayong gabi, mga kapatid, sino talaga nasasamba ko? Si Kristo o yung crush ko? Kung bakit ako nandito? Check po natin kung may halong pride. Kanina, chinecheck ko yung puso ko, Lord. Am I preaching this with purity? O dahil gusto ko lang magpatama? Aba, kung pipreach ko to at gusto ko magpatama, baka ako yung unang tatamaan. Because my heart, I know myself. My heart is not that pure. Not pure. So I have to check my heart, Lord. Ano, pipreach ko to dahil lang gusto ko lang masabi or I want to heal this, I want to be used to heal this generation. Check po natin yung mga relationship natin kung may halong lust o pure love ba talaga yan? Or halong compromise sa Christianity. Alam nyo, pwede tayo mag-serve dito while watching pornography. Ako po, hindi ko kayo nakikita kung anong ginagawa nyo paggabi. But you cannot mock Jesus. You cannot mock God. God sees you. What you're doing at night. What are those yung mga websites you're browsing in? He knows that. Sa akin, okay lang yun. Kasi bakit? Pag tinanong ka ni Lord, pag akyat mo sa langit, hindi naman tatanong, sinong pastor mo doon sa Bethany? Bakit ka nanood ng ganito? Hindi niya tatanungin, ikaw yan. Ikaw yan. But my job as a pastor and my job as a Christian and a follower of Christ is to reveal and speak the truth. Pero pag nakaharap na tayo sa Panginoon, it's you alone. Huwag mo kong dadamay dyan.
Walang damayan. Sinabi ko na lahat ng katotohanan at mga dapat mong marinig dito. But you deliberately and willfully doing that sin over and over again. That leads me to point number 3, speaking of websites. Purity is not just physical, but also digital. Because purity online is just as important as purity offline. Purity is not just physical. It's digital, it's mental, it's emotional. Sa panahon po ngayon, no, nakakalungkot kasi hindi mo na kailangan lumabas ng bahay para magkasala. It's just right in your fingers. Click, type, DMs, PMs, wave. Doon nagsisimula. Ay, ang ganda niya. Nakita ko ang sexy niya. Hinat mo. Pwede ka ba ngayon? Matthew 5:28. Tignan niyo po to. Anyone who looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. Pag tinignan ko yung isang babae, tinignan ko mula ulo hanggang paa. At inimagine ko siya, I'm committing adultery. Hindi ko kailangan pumunta sa kanilang bahay at magkaroon ng intercourse. Looking at her and imagining her at night makes me adulterer. Nakakalungkot po dito, sabi sa data, studies show 68% of Christian young men, 68% of Christian, take note, Christian young men, and 33% of young women struggle with porn. At least once a month. At usually, sabi po sa study at sa article na binabasa ko, it usually starts from TikTok, from Reels, or yung mga casual na mga direct message from Instagram. So, we have to guard our eyes, not just our hearts. Dahil ang mga mata natin ang kaluluwa ng puso natin. For sure, marami kayong nakikita sa mga reels. By the way, I'm not condemning you. I'm telling this kasi we have to counterfeit. Ang ginagamit ni Satan, Cherry, ngayon, para tuksuhin at magkasala ang mundo is internet, social media. Because he is the prince of the air. He uses the air. Internet air yan eh. He uses the air, the internet, social media as his bait. Anong sekreto dito, Charity? We have to counterfeit the prince of the air kasi ginagamit niya social media. We have to counterfeit with prayer. You're being tempted, pray. Lord, please, ayoko to. Alam ko ayaw mo yan. Alam ko ayaw natin yun. But most of the time, Satan uses baits. He uses social media. Tandaan niyo po to, when you consume daily, will eventually control you. Lust starts in the heart, but it grows in your habits. So anong technique natin dito? Delete what defiles. Change what you scroll. We have to build digital disciplines. Kaya na-appreciate ko yung mga, mag-ano po ako ngayon, so may prayer and fasting tayo, pwede niyo pag-fast yan. Lord, magpa-fasting po ako sa social media for 7 days kasi I want to pursue purity. Tandaan niyo po to, you can stay pure
if you scroll without discernment. Tandaan nyo to, purity is not destroyed in a motel. It often starts with the scroll. Tignan ko nga yung conversation namin. Uy, parang kumakagat itong babaeng ito ah. Mamaya aayain ko nga ito sa motel. Tamang-tama, wala sila kuya at sila ate sa bahay. Invite ko siya dito. We have to be discerning. Kung tatanungin ko po kayo ngayon, of course, hindi ko naman gagawin to. Kung check ko yung cellphone ninyo ngayon, ano makikita natin dyan? Bakit tayo nagdi-delete madalas ng mga convo history? Or naka-incognito mode? Or gumagamit ng ibang cellphone pang text sa iba? Or meron kang app sa Telegram kasi doon hindi nababasa at encrypted? We have to do is repent and change our minds. We need everyday renewal of mind. Anong sabi sa Job, Psalm, Romans 12:2? Sabi po dito, you can stay pure if you scroll without discernment. Next one, please. Hindi yan yung verse, but nandyan. I made a covenant with my eyes, sabi ni Job. Psalm 101 verse 3, I will set no worthless things before my eyes. Romans 12:2, be transformed by the renewing of your minds. Tandaan niyo po ito. This is in general, this is for me, this is for you, this is for everybody, and to all who's watching our online. God doesn't just see what you do. He sees what you desire. And He wants to purify that. Gusto ko po kayong tanungin ng napakalupit na tanong. Show it, please. Show it. If people followed your hidden life, would they still follow Christ? Kung ang mga followers natin, I have, for example, 2,800 followers or 25K followers sa TikTok. Kung meron silang CCTV ko sa hidden life ko, would they still follow Christ? And this is the time to reflect. Kasi kung papahayag tayo na, hindi, everybody does naman eh. Everybody does naman itong mga bagay na ito, okay lang yan. But I tell you, you're called to set apart. Alam niyo po, madaling magmukhang banal. Sa totoo lang, ang pinakamadali is magpanggap, pero nakakapagod magpanggap. You can mock your pastors and leaders, but you cannot mock God. Number 4. Nandiyan pa ba kayo? Humina. Tagiliran mo nga yung katabi mo. Okay, sige na. Tagiliran mo. Ha? Binibira ka na ng katotohanan. You have to enjoy this. Man, sa totoo lang, while I was preparing for this message, binibira ako ng katotohanan. Para akong binugbog ni Pacquiao eh. Sarap. Pero I know, gagaling ako, Lord. Gagaling ako. Number 4, last 3. Last 3 na lang. Purity is not popular, but is powerful. Yes, mahirap. Hirap talaga. Lalo na pag may nakadress dyan. Punta nga kami ni Ate Kina nyo sa Boracay. Hirap. Buti na lang bumili ako ng shades. Ay, iba ba yun? Aray ko. Ang hirap naman talaga kasi, Lord. Imagine mo, dadaan ka sa EDSA. Yung mga billboard dun. Nagbebenta ng sardinas, ang iksi ng short. Kasama ba yan sa sardinas, Lord? Toothpaste. Makikita yung cleavage. Tinututbrush din ba yan? Ano ba yan?
Paputian ng ngipin, hindi paputian ng legs. Dapat, speaking of maputing ngipin, go to Gomez Dental, the best dental clinic in town. Pinakamagandang dentista, asawa ko. Pinakapogi, si Doc, para walang comparison. Pero ang pinaka-Panginoon namin si Dr. Gomez, si Mami, okay? Small P, okay? Small P. Nasingit pa yun, no? Libre niyo ako mamaya, okay? Kahit yung gongcha lang dyan. Pero sa totoo lang, hirap naman kasi talaga. Aminado? Aminin nyo na. Diba? Looking into your eyes. Look into your eyes. Man, hirap. Minsan feeling mo, ikaw lang yung, Lord, hirap nito. Pero alam nyo, kahit hindi uso, si Jesus pa rin ang worth it. 1 John 3:3, all who have this hope in Him purify themselves just as He is pure. Maganda po sa atin dito nakafocus tayo sa identity natin kay Lord. Kasi ang identity ng holiness natin na kay Jesus Christ. Yung context nito, sinulat ito ni John the Beloved at pinapakita niya dito yung identity natin bilang believers. Sabi niya, kung talagang nag-hope ka sa return ng Panginoon, then you have to ready yourself. You have to be pure. You have to be holy. Sino po dito? Si Ate Tin. Nandiyan ba si Ate Tin? Ikakasal. Tapos malalaman-laman niya, for example, si Kuya, iba na lang, ibang illustration na lang. Kunwari ikaw na lang, okay, hindi ka ma-offend, okay, sige. Kunwari ikaw, tsaka si Ate Carla, ikaw yung groom. For example, ikaw si Jesus. Kasi ang groom natin si Jesus Christ eh. And this talks about the church and the groom. So for example, si Ate Carla, 20 days na lang, malapit na yung kasal ninyo. Tapos nalaman mo nakikitulog siya kung kani-kaninong lalaki. Would you still pursue? Man, you have to ready yourself before Jesus comes back. This is what we call purity. Kasi kung totoong Kristiyano po tayo, hindi tayo nag-chill-chill sa mga kasalanan. Pare, chill lang yan. Okay lang yan. Sarap yan. Tikman mo. Sige. Minsan lang. Kung totoong hope mo kay Christ, hindi ka chill sa kasalanan. Data. Alam niyo po, madami akong datas para sabihin niyo, binubuladas ko kayo eh. Sabi sa data, in a sex-saturated society, only 3 in 10 Christian youth believe it's realistic to stay sexually pure before marriage. Man, why I'm preaching this? Why I'm preaching this? Dahil ba pure ako? I doubt. Sabi ko nga sa inyo, baka ako yung pinakamaraming grace na natanggap sa inyo dahil ako yung pinaka-kabalbalan, ang dami kong ginawa. Why I'm preaching this? Because I know this more than you know. Three out of 10 na mga youth, naniniwala na sila. 3 lang ang naniniwala na pwedeng maging pure before marriage. Why I'm preaching this boldly? Kasi po, alam ko galing ako sa dilim. Galing ako sa dilim. At alam ko yung feeling ng nasa dilim. You were enslaved. You'd lost. May kasabihan tayo, sabi nila, sayang daw pag di mo sinubukan lahat kapag bata ka. Pero mas sayang. Anong mas sayang? Yung thrill ng sandali o yung trust ng buong buhay mo? I remember this story, may isang group of friends, I know na kwento ko na to, may isang group of friends, tapos inaasar nila yung isang young girl na Christian, bata pa siya, kami may experience na, ikaw, wala pa, virgin na virgin. Sabi nila, virgin ka pa. Bumanat ngayon yung young Christian, sabi niyang babae. You know what, guys? Me? I can be like you whatever we want. I want. Whatever we want. Whenever I want. But you,
You can no longer be like me. Bars, man. If everybody's doing that, don't do that. Ang tawag ko dito yung mga limited edition. Rare! Sino dito bumibili ng mga Jordan shoes na mga rare? Mahirap, rare nga eh. Mahirap hanapin. At yung mga rare, yun yung mga in-demand at saka yun yung mga mahal. Sino dito gusto? Napapangasawa niya, kani-kanina tumabi. Sabi nila, YOLO, do what you want. We have to flip with biblical truth. Live for what it lasts. Purity will make you stand out and it sets you apart. Not for legalism, but for the kingdom of God. Amen? So I want to ask you this question. Would your purity make someone curious about your Savior? Sino kayang Savior niyan, no? Galing kasi na-person niya yung purity, galing. Love it. Saan ka nag-church? Ano Bible binabasa mo? For His magazine or for Him magazine? Mahirap pero worth it. Why purity feels like loss but leads to gain? Huwag po tayo magbase sa feelings. Feelings are deceiving. Hebrews 12:11, no discipline seems pleasant, but later it yields peace. Sarap. What the world calls loss, ang tawag ng Panginoon dyan, worship. Ako na lang ang walang experience, praise God. Ang tawag ni Lord dyan, worship. Because you honor me in your relationship. Are you willing to miss out now to not miss God later? Ulitin ko po, why I'm preaching this boldly, because I know this more than you know, and I hate it. Galing ako sa dilim. This is preachimony na. And number 5, diyan pa kayo. Hawakan mo nga yung katabi mo, kasi para sa kanya tong point na to. Purity thrives in a close groups that don't compromise. Purity thrives in a close group that don't compromise. Sobrang halaga ng mga kasama. Sobrang halaga ng mga kasama. Alam nyo, may mga bagay akong pinagsisisihan ko dati. Choice ko naman yun eh. Siguro talagang choice ko yun eh. At ngayon, minsan, nandidiri ako. Ba't ko ginawa yun? Kaya minsan, ang sarili ko, tinatawanan ko na lang eh. Cringing. Ew. I hate it. Because I belong in the wrong group. And I thought it was cool. Grabe, cool sila. Tagatlong babae. Cool. Cool, guys. I just realize, mas cool ka pala pag yung loyal ka. At nasa grupo ka ng mga tao hindi nangungumpormiso. Alam nyo, ito ang wish ko dati. Sana may Pastor Jomel akong kasama nun. Sana may Pastor Joshua akong kasama nun. DFDC. Sana may Pastor CJ akong kasama nun. Sana may Pastor Jared akong kasama nun. Para sila'y nangungurek sa akin, Jomel, hindi maganda yan. Hindi yan yung will ni Lord sa'yo. Nakikipag-sex ka, di pa naman kayo kasal. Sana may Pastor Jomel, may Pastor Joshua, may Pastor CJ and Jared akong kasama nun. Because I know this circle will never compromise that. Na may mag-account sa akin. That's why we have to appreciate our leaders who check on you. They're not controlling you. They're really concerned sa inyo.
We're not controlling you. Kung gusto mo, bakit? For example, ngayon, i-de-group kita, sasabihin ko yung truth sa'yo. Pag uwi mo, ikaw pa rin yan eh. But we want to check on you because we're so concerned. Dahil ang pagkakamali ng isa, pagkakamali ng lahat. It's like a yeast in the bread. Testimony ng isang nagkamali, testimony ng buong church. Sobrang halaga ng kasama. Sobrang halaga ng kasama. Sinong kasama nyo ngayon? Diyan pumapasok ang mental health and loneliness. I'm a counselor. Nagmamasters ako ng counselor and we study human psychology. I just figured out, madalas ang root ng compromise, hindi naman lust. Madalas ang root ng compromise is yung longing. Yung sense of belongingness. Kasi gusto nilang makaramdam na nakikita sila at nakahag sila at may warm at na-affirm sila at na-value sila. But deep inside, the root is not pleasure, but pain. Meron silang pain sa kanilang mga puso in the past. Kaya ang ginagawa nila, sige na, okay lang kahit anong gawin natin, basta maramdaman ko lang na mahal mo ko. Sense of belongingness. And sometimes we fall into impurity because we're not after sex. We're after someone seeing us. But I want you to know this. Jesus sees you. Jesus sees you. Not to shame you, but to save you. And He calls you by your name. Remember si David? Ba't siya bumagsak sa kasalanan? Nag-isa. Tanghaling tapat, nagpapahinga. Sa totoo lang, tanghaling tapat at pag wala kang ginagawa, dyan maraming temptation. Bakit siya bumagsak? Wala siyang accountability. At sino nang-compromise sa kanya? Nasa paligid niya. Sino nag-correct sa kanya? Nathan. If God really loves you, He sends people to correct you. So if someone is correcting you, you should be grateful. Kasi si Lord, gusto pa niyang mangyari yung purpose niya sa buhay mo. You know, purity is not just a personal battle. It's a community battle. Ang Panginoon po, binigyan niya tayo ng church. Binigyan niya tayo ng mga pastor. Binigyan niya tayo ng mga leaders. Binigyan niya tayo ng mga ate, kuya na nandito sa church. Now, if you're ignoring them, parang sinasabi mo, huwag mo kong pakialaman, gusto kong gawin yung buhay, ayaw ko ng katotohanan, ayaw ko magpakorek. Pisilin mo yung katabi mo, sabihin mo, correct mo ako. Correct mo ako, bro. Ito yung password ko, please. Kunin mo. Proverbs 13:20. He who walks with the wise become wise. 2 Timothy 2:22. Flee youthful passions. Pursue righteousness with those who call on the Lord from pure heart. Supposed to be po, maganda gawin natin yung purity as a team sport. Get real friends who will ask the hard questions. Bro, di maganda yun. Oh, dalawa lang kayong nag-i-stay, bro. Hindi maganda yan. That's not loyalty, bro. Bro, pag ginawa mo yan, kalimutan mo nang magsulian na tayo ng kandila pag ginawa mo yan. Hindi maganda yan, bro. Masisira ka dyan. Masisira ang Panginoon natin dyan. Masisira ang church natin dyan, bro. Hindi maganda yan. We need those kinds of people and friends. Weird. I'm preaching this to myself, to everybody.
Weird po. Nagtuturo tayo ng holiness dito sa church. Nagtuturo tayo paano maging holy. Bro, dapat mag-D-group tayo. Pero ikaw mismo may tinatago sa dilim. At may secret sin. Weird yun. Hindi ka ba nahihiya sa Panginoon? Tuturo ka dito, D-group tayo online. After that, saan ka? Di ba nakakahiya yun sa Panginoon? Di kita nakikita, pero kitang-kita ka ng Panginoon. Pwede ka mag-serve, magpaawit dito, sasabihin, purihin natin ang Panginoon. Pero lakas mo manira ng tao. Because purity is not just about sex, sexual immorality. Purity is about also pride and yung purity natin sa spiritual relationship natin sa bawat isa at sa Panginoon. Pwede ka mag-D-group dyan ng, sige, gawin natin to, tuturuan ko kayo paano maging ganito. Pero maya-maya, lakas yung manira sa church na to. How's our purity? This is for me, Lord. This is for me. And here's the sad part. This is the sad part. Dito ako nalulumo eh. We know the truth, but we ignore or hate the truth. Dito lumalabas yung mga litid ko. Anong sabi dito sa Hebrews 10:26? If we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins. Ang context nito, hindi ibig sabihin ito pag nagkasala ka, mawawala yung kaligtasan mo. Ang sinasabi ng writer dito, deliberately apostasy o yung pagtalikod sa Panginoon o ginagawa mo yung kasalanan ng paulit-ulit kahit alam mo na yung katotohanan. Alam mo bang maling mangupit? Pero you're doing that. You know the truth. And sometimes we ignore and hate the truth. Kasi ang totoong Kristiyano will respond to conviction with repentance. He or she will change his or her mind. Kaya nung sabi ni Paul sa mga taga-Galatia, sabi niya sa Galatians 3:1, you fools, Galatians. Sa Pinoy version, kayo mga bobo. You know the grace of God, pero bumabalik pa rin kayo sa batas. And there's a principle there. Para tama yung context natin. We know that sexual immorality, we know that pride, we know that gambling ay hindi maganda, but we'll deliberately do it. Ano yun? Alam na natin yung ginawa ni Kristo sa buhay natin. Pinalaya na tayo, pero bakit bumabalik pa rin tayo doon? That was hard. That was hard. And last one, and I'm done. Praise God. Kahit ako nahihirapan. Pray for me. Point number 6. Purity is possible. Actually, pag pinipreach dapat matuwa tayo eh. Hindi tayo dapat, nasasaktan ako, parang ako yun, ako yung pinapatamaan. Hindi, lahat tayo tamado dito. Hindi lang ako ito. You are also preaching to me, and I'm preaching to myself. Point number 6, purity is possible only through truth and grace. Ang bagay na mapagbabago sa'yo ay hindi si pastor. But the grace and the truth coming from our Lord Jesus. It's not me. I'm just a servant. At by the way, gusto ko pong malaman ninyo to, hindi mo kayang i-achieve sa sarili mong lakas ito. Sino dito pinopromote ng self-discipline? Stoicism ang tawag doon.
Hindi, may mga rules ako sa buhay ko. Kaya ko to. I tell you, hindi mo kaya. Yung paninigarilyo ko before, I was hooked sa paninigarilyo ko 7 years. Gusto ko na talagang tumigil kasi yung baho at saka ang pangit na yosi, yung baho eh. Hindi ko kaya, Doc. You know that. Pero when I really met Jesus, all of a sudden, bang, wala. You want purity? You can't do this alone. But by truth and grace of God alone. Titus 2:11-12, for the grace of God has appeared, it teaches us to say no to ungodliness. Sabi po sa data, according to Lifeway research, majority of Christian teens feel guilt but don't know how to break free. Gusto kong kumawala pero hindi ko magawa. Kasi ang approach nila, alam nyo kung ano po, try harder, be disciplined, not surrender. Puro self-grit, puro self-discipline, pero walang fruit of the Holy Spirit. I want you to know this. Grace doesn't make sin small. It makes Jesus bigger. He actually defeated sin. Go to Jesus. Purity is not a byproduct of willpower, I tell you, but worship. So stop fixing yourself. Start surrendering yourself to Jesus. Because purity is not achieved by trying harder, but by loving God deeper. Galatians 5:16. So I say, sabi po dito, that the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. Our job is to walk by the Spirit. Ibig sabihin po na naglalakad tayo kasama ang Holy Spirit, we recognize the Holy Spirit. Without the power of the Holy Spirit and indwelling of the Holy Spirit, hindi ako makakawala dito. Sabi dito sa Galatians 5, tignan niyo yung fruit of the Spirit, ito yung kailangan natin. Galatians chapter 5, verse 22-23, but the fruit of the Spirit is love. Ang tunay na love ay hindi lust. Ang tunay na love ay na kay Kristo. Merong joy. Bakit tayo naghahanap ng maraming mga acquaintances? Kasi wala kang joy eh. Hindi ka masaya mag-isa. At sabi dito, may peace. Bakit ka napapraning na mag-aasawa ka or magkakaroon ka ng relationship? Kasi wala kang peace eh. Sabi dito, you have patience. Bakit hindi ka makapaghintay mag-jowa? Nag-aaral pa. Hindi pa time. You don't have patience. Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and most of all, self-control. These are the fruit of the Spirit. So we have to walk by the Spirit. You don't need to fake it or force it. You need to be filled with the Spirit daily. Now, balik tayo dito. Lugmok siya, tama? Lugmok siya, nasan siya dyan? Nandito kay gambling. Pero pare-parehas lang yan. Lugmok ka tapos sinasabi mo may freedom ka. Now, why I'm preaching this? Sabi ko kanina sa inyo, the truth sets us free. Okay. The truth sets us free. When we speak the truth sa isang tao, when he knows at kapag nalaman niyang katotohanan, kahit na masakit, alam niyo yung ginagawa ng katotohanan? Pinapalaya niya tayo sa slavery. And somehow, yes, truth hurts, but it exposes the sin. So tinatanggal tayo sa katotohanan kasi narinig natin yung katotohanan. O pinapalaya tayo sa kamunduhan kasi narinig natin yung katotohanan. So we are exposed. And it breaks the chain. Na alam nyo, kapag walang truth,
at walang grace ng Panginoon, cycle lang yan. Pride, gambling, immorality. Pride, gambling, immorality. Immorality, gambling, pride. Ulit-ulit lang to kapag self-grit and discipline. But when you know the truth, when the truth speaks to you, it exposes you, it frees you from dark world, from the darkest moments ng buhay mo. At hindi natatapos sa truth. Remember, merong grace. What grace does into your life, it washes you from immorality and it washes you from those impurities. And now, this is what we call freedom. This is what we call freedom. You are freed from this cycle of sins because the truth sets you free and the grace of God cleanses you. Now, as I end this, some of you, somehow, you're battling with, thank you, you're battling with immoralities and impurities. May mga battles sa'yo. But, kahit ito na lang ang maalala ninyo. Last, please, pakita mo. Please, fight nudity in your mind with Christ's misery on the cross. Tandaan nyo to. Every time na may bubuksan kayong website, every time na natetempt kayong gusto ninyong i-chat yung isang babae kahit may karelasyon ka na, imagine this. You have to fight nudity in your mind with Christ's misery on the cross. Isipin mo kung paano pinapako si Jesus Christ sa cross. Alam ko pinako na niya yung kasalanan ko dun eh. Alam ko pinatawad na ako eh. Alam ko binigyan na niya ako ng hope eh. Alam ko binigyan na niya ako ng liwanag. Alam ko binigyan na niya ako ng grace eh. When you're being tempted, fight that nudity in your mind. Lord, thank you for what you've done on the cross. Isipin niyo yun. Christ paid it all, once and for all. Even our desires, our lustful desires, to fight with those immoralities. Can I invite everyone to please rise? Mga kapatid, you don't have to fake being pure. Just follow the one who was pierced for our impurities. Alam niyo po, hindi tayo tinawag ng Panginoon para magpaka-perpekto. Tinawag tayo ng Panginoon para magpasakop. Magpasakop at sundin yung kanyang will. That is to be holy. I won't ask you to raise your hands, but I want you to bow your heads right now. Everybody. Don't mind the person standing next to you. May battle din yan. Problema mo yung sarili mo. Isipin mo yung sarili mo. May battle ka. And I'm not preaching in general. I'm preaching to a specific person, a specific group of people, a specific couple who is battling with lust, who is battling with pornography, who is battling with sexual immorality, who is battling with compromise, battling with pride, battling with gambling. This is for you. This is for you. At sinasabi mo, Lord, gusto kong makakawala pero hindi ko magawa. Please help me. The secret and the key to that is this. Surrender it. Lord, I surrender pornography. Lord, I surrender lustful thoughts. Lord, I surrender sexual immorality. Lord, I surrender pride. Take it away. The Bible said, cast all your burdens.
sa ating Panginoon. You can cast, you can throw, you can surrender. And make that as a posture. Ngayon, Lord, gusto ko nang kumawalay. Lord, wala akong peace of mind, Lord eh. I am in debt. Lord, baon na ako ngayon. Hindi ko alam paano ko babawi. I encourage you and respond. Surrender it. Healing starts with humility. Healing starts when you show your weakness. Lord, this is my weakness. Take it away, Lord. Heal us. Heal this generation, Lord. Ayoko nang bumalik dito sa so-called freedom na ginagawa ko daw lahat. But Lord, bigyan mo ako ng tunay na kalayaan from this willful sin. Take it away. I don't like this. I hate this. This is not my calling. I'm called to be pure. I'm called to be holy. And Lord, maybe this is the second prayer you have to pray. Lord, help me. Yes. Kayo po ang nagbabago pero alam ko gumagamit kayo ng group of people at ng tao para maging accountability at mas maging pure ako, Lord. And I admit, kailangan ko po, Panginoon, ng mga taong ganon. I need my pastors. I need my leaders. I need my parents. I need those spiritual people, Lord, who will help me. I admit I cannot do it alone. Ayoko maging Lone Ranger Christian, Lord. Pwede bang akbayan mo yung katabi mo? Kung nahihiya lang yan eh. Please pray for that person. Please pray for that person. He needs your prayer. Come on, counterfeit the work of the enemy. Lord, I pray for this church. Dami na po namin na pagdaanan, Lord. Gusto na namin makakawala. We know your truth, your grace, ang tanging makakapagpalaya lang sa amin, Panginoon. Yes, Lord. Purify my heart. Cleanse my heart. Lord, my thoughts, my imagination, my motivation, Lord, my integrity sa pera, sa babae, sa ministry, sa spotlight, sa fame. Fix my heart, Lord. To live in purity, Lord. I want to live in purity. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sabi ko sa inyo kanina, right now, I'm speaking to a specific person or group of people. But you don't have to raise your hands. Some of you here are molested. Some of you here are abused. Some of you here are mistreated. But I know there is sexual healing and spiritual healing. And if that's you, ask the power of the Holy Spirit
so that the fruit of the Spirit will be visible. Lord, I will have joy. I will have peace. I will have forgiveness. Oh Lord, I want to forgive that person who betrayed me, who abused me, who molested me, Lord. I want to start forgiving that person. In Jesus' name. In Jesus' name. I'm speaking to a specific person, people. If you're battling with identity crisis, this is for you. If you're battling with sexuality, this is for you. Lord, cleanse my heart. I'm confused. I have identity crisis, Lord, sa buhay ko ngayon. At gusto kong maging maliwanag. What's my gender? What's my identity? Because I know you love me and you're more than willing to change my heart. Oh, Jesus. I'm speaking to a specific people or person. Some of us here, we have pride in our hearts. You're serving the Lord but have pride in your heart. Lord, take it away. I have spiritual pride, Lord. I have haughty eyes, Lord. I look down to other people, Lord. I gossip them. I slander them. But I want to release it. Make my heart pure, Lord. Make my heart pure.